Good morning, tara basa tayo nating libro guys, Magandang Balita, Biblia. 14 January 2025, nandito tayo sa aklat ng ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Pakisabayan ako ng basa nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, panimula. Nang maipangaral ang magandang balita tungkol kay Jesus at matanggap ito ng mga hintil, lumitaw ang katanungan kung ang isang hintil ba na nananalig kay Kristo ay dapat pang pailalim sa kautusan ni Moises. Ayon kay Pablo ay hindi na dapat sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagkakaroon siya ng buhay kay Kristo dahil sa pananalig kay Kristo, pinapawalang sala ng Diyos ang tao, subalit sa mga iglesia sa Galacia, isang lalawigang Romano sa Asia Minor, ay may mga sumasalungat kay Pablo at nagtuturong kailangan pang pasakop ang tao sa kautusan ni Moises upang mapawalang sala sa harap ng Diyos. Ang layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay ang mapanumbalik sa tunay na pananampalataya ang mga nadaya ng maling turong ito. Nagsimula si Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang karapatang matawag na apostol ni Hesukristo. Binigyan niya ng diin ang pagkatawag sa kanya bilang apostol ay nagbuhat sa Diyos at hindi sa tao. At ang kanyang misyon ay sa mga hintil. Pagkatapos nito, ipaniliwanag niya na sa pamamagitan ng pananampalataya, magiging kalugod-lugod sa Diyos ang tao. Sa mga huling kabanata ay ipinakipakita ni Pablo na ang pamumuhay Kristiyano ay bunga ng pag-ibig na nagmumula sa pananalig kay Kristo. Nilalaman. Panimula chapter 1 verse 1. Ay ulitin ko lang yung yung sa mga huling kabanata. Yung doon sa panimula ba? Sa mga huling kabanata ay ipinapakita ni Pablo na ang pamumuhay Kristiyano ay bunga ng pag-ibig na nagmumula sa pananalig kay Kristo. So, siyempre, kaya nga tinawag na Kristiyano, di ba? Siyempre, kay Kristo sila nananalig. Nilalaman. Panimula, chapter 1, verse 1 to verse 10. Ang kapangyarihan ni Pablo bilang apostol, chapter 1, verse 11 to chapter 2, verse 21. Ang magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos, chapter 3, verse 1 to chapter 4, verse 31. Ang kalayaan at pananagutan ng Kristiyano, chapter 5, verse 1 to chapter 6, verse 10. Pagwawakas, chapter 6, verse 11 to verse 18. Yes, hanggang chapter 6 lang siya, guys. Kayang-kaya. Matapos agad natin to. Galatia chapter 1, verse 1. Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. Verse 2. Ang lahat ng kapatid na naririto ay kasama kong bumabati sa mga iglesia sa Galacia. Verse 3, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 4, inaalay ni Hesukristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutang ito. Verse 5, purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Ang tunay na magandang balita. Verse 6, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kay bumaling agad sa ibang magandang balita. Verse 7, ang totoo ay wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Verse 8, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel man, na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral na namin sa inyo. Verse 9, sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Verse 10, bakit ko sinasabi ito?
Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad, sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Paano naging apostol si Pablo? Galatia chapter 1 verse 11, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangaral ko ay hindi katha ng tao. Verse 12, hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Okay guys, nandito na tayo sa aklat ng Galatia chapter 1 verse 13. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang masugid na kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Verse 14, sa relihiyong iyon, ako'y naging masugid ng higit sa maraming Hudyong kasing edad ko, dahil ako'y panatiko sa kaugalian ng aming mga ninuno. Verse 15, ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, manabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak, at tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. Verse 16, ang ihayag sa akin ang kanyang anak, upang maipangaral ko siya sa mga hintil, hindi ako humingi ng payo kanino man. Verse 17, hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Verse 18, pagkaraan ng 3 taon pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro at 12 araw kaming nagkasama. Verse 19, wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Verse 20, totoong lahat ang isinusulat ko sa inyo, alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Verse 21, pagkatapos pumunta ako sa ilang lugar sa Syria at sa Cilicia. Verse 22, hindi pa ako kilala noon ng mga Kristiyano sa Judea. Verse 23, nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita, ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dati sinikap niyang wasakin. Verse 24, Galatia chapter 1 verse 24, kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Tingnan ko lang kung mahaba-haba yung chapter 2. Bukas na ito guys. Bye everyone. God bless.